Bahagi ang pambansang pulisya sa pagdiriwang ng makasaysayang okasyon sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa ating pambansang watawat at pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Narito ang mga report para sa mga kaganapan mula sa ating mga PNN correspondents. Ang Eastern Police District ay nakiisa sa ginanap na flag raising ceremony para sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na ginanap dito sa dambana ng pang-alaala ng pinaglabanan lungsod ng San Juan. Ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan ng punong mahistrado Alexander G. Hesmundo ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas bilang panauhing pandangal na kung saan ito'y mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan ng San Juan na pinangunahan ng punong lungsod Francisco Javier M. Zamora at kapulisan ng EPD sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta kung saan isang arrival honor ang iginawad sa panauhing pandangal. Ang nasabing makasaysayang kaganapan ay isinagawa din sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa Eastern Police District at maging sa EPD Headquarters kung saan ito ay pinangunahan ni Deputy District Director for Administration ng EPD na si Police Colonel Josefino D. Ligan kasama ang iba pang mga opisyales at mga miyembro ng EPD. Pinakatampok na parte ng seremonya ay ang pag-aalay ng bulaklak o tinatawag na wreath laying sa dambanang pang-alaala ng pinaglabanan bilang pag-alala sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Sa pagtaas ng ating bandila, sabay ang pag-awit ng ating pambansang awit, ang lupang hinirang, taas noong pagmamalakit pagpupugay ang ating iginawad bilang karangalan sa ating watawat na siyang sumasagisag sa dalisay na prinsipyo at buhay ng nagkakaisang Pilipino na lumaban para sa kalayaan at kasarinlan ng ating inang bayan. Mula sa kapulisan ng Eastern Police District, maligayang araw ng kalayaan po sa ating lahat. Tayo'y maging bayani ng bagong henerasyon at ipagpatuloy ang malayang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang Office 2 sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher C. Birung, Regional Director sa sabay-sabay na pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan na ginanap sa harap ng Admin Building kahapon noong ika-Hunyo 12 taong kasalukuyan. Ang highlight ng nasabing seremonya ay ang pagtaas ng watawat ng Pilipinas at ang seremonyal ng pagpapakawala ng puting kalapati na sumisimbolo sa kalayaan ng ating bansa. Ang aktibidad ay nilahukan ng Command Group, Regional Staff Chiefs ng National Support Unit at Regional Headquarters personnel. Ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating pagkakakilanlan, katatagan at kakayahan bilang isang Pilipino. Ang hamon sa ating lahat na sa paghubog natin ng ating bagong Pilipinas ay walang naiiwanan, lahat ay sama-sama sa pagtahak ng landas ng kaunlaran at kasaganahan na kinilala ang ambag ng bawat isang mamamayan, maliit man o malaki, tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakiisa ang Police Regional Office 9 sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na may temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan na ginanap sa Camp Colonel Romeo A. Abindan, Mercedes, Zamboanga City nito lamang June 12, 2024. Ang naturang programa ay pinangunahan ni Police Brigadier General Bowen Joey Masaudin, Regional Director, kasama ang Command Group at Regional Staff. Ayon kay Police Brigadier General Joey M. Masaudin, ang mga kapulisan ng Pro-9 ay nagbibigay ng kanilang pinakamatikas na pagpupugay sa watawat na sumisimbolo sa paglilingkod at sakripisyo ng mga bayani ng ating bansa na lumaban para sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Sa kanyang mensahe, hinihikayat nito ang lahat ng kapulisan ng Pro-9 na kayang-kayang lampasan ang lahat basta't nagkakaisa upang makamit
ang kapayapaan at kaayusan ng bansa at maghandog ng higit pang makakabuluhan, matapat at masigasig na paglilingkod sa mamamayan. Ang watawat ng Pilipinas ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng lahat bilang isang bansa. Ang Araw ng Kalayaan ay isa sa mga taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing June 12 bilang pag-alala sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong June 12 na 1898 at isa itong pambansang araw na pagdiriwang sa Pilipinas. Samantala, bilang simbolo ng kalayaan, nagpalipad ng mga puting kalapati ang mga opisyal at tauhan ng Brunei pagkatapos awitin ang Pilipinas kung mahal at pagwagayway ng watawat. Sinasagisag nito ang kadalisayan, kaligayahan, kagalakan, kapayapaan, kalayaan at pag-ibig. Ang PNP ay patuloy na sumuporta sa gobyerno sa bagong Pilipinas para siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Gian Primitiva, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Nakiisa ang Police Regional Office 11 sa pagdiriwang ng mga Dabawenyo ng ika-100 at 26 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Nito lamang ika-12 ng Hunyo taong kasalukuyan sa pambansang Bantayog ni Jose Rizal, lungsod ng Davao. Ang naturang pagdiriwang ay dinaluhan ng mga tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Wilson D. Suliba, Deputy Regional Director for Administration at Davao City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Rolando Sugilon, Officer in Charge katuwang ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan, Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at Pamahalaang Lungsod ng Davao. Labis namang ikinatuwa ng mga Dabawenyo ang pakikiisa ng dating mayor ng Lungsod ng Davao at ngayon ay Vice Presidente ng Pilipinas at Secretary of Education Honorable Sara Z. Duterte na nagbigay inspirasyon at mensahe nito. For positive change in the country that truly embodies the spirit of independence. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Owner and Speaker si Commander Alphonse P. Tumanda Jr., Philippine Naval Commander ng Naval Forces Eastern Mindanao. Hindi rin nagpahuli ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor habang personal naman na dumalo ang mga Consul General ng pambansang China, Malaysia, Indonesia at Japan. Samantala, ang buong hanay ng Philippine National Police ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan hindi lamang sa Davao City kung hindi sa buong Pilipinas habang tinitiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa City Hall of Davao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.